above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and allowed, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. And I believe with perfect faith in the coming of Messiah. Even though he tarries, I will wait for him every day. We are not ashamed, we are not afraid. We watch for his returning. Yeshua, our salvation, we proclaim. Blessed is he who comes in the name of the Lord.
God who broke the curse and made a living way. With a trumpet blast, he will come again, the Lion of the tribe of Judah. Jerusalem will sing Baruch haba. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. At the coming of the King, Hosanna we will sing. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Lion of Judah, Son of Man, King of Kings, the great I am. Baruch haba, come take your throne forever. Lion of Judah, Son of Man, King of Kings, the great I am. Baruch haba, come take your throne forever. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. At the coming of the King, Hosanna we all sing. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, dito na naman tayo. Sabado na naman. Araw na kung saan ay paglilingkod na naman kay Lord. Ay, ang quarantine ay matatapos na. Huwag kayong masyadong magkaroon ng tinatawag na pag-iisip na po ano-ano pa. Dahil ang Diyos mismo ay napaka-buti. Ang Diyos ay mabuti. At kahit kailan ay hindi po siya nagpabaya sa atin. Amen po ba? So, ang araw na ito ay salubungin natin ng masasayang mga tinatawag na pananalita. Mga nakaka-encourage sa mga salita. Araw niya ito. Kung araw niya ito, araw din natin ito. Kaya aral lang naman tayo ng salita ng Panginoon. So, I hope na naging blessing po sa inyo yung awit. Napakaganda po ng awitin. Papaalala uli sa atin. Ang Diyos ay napakabuti po talaga. So, mga kapatid, ako ay muling magbibigay sa inyo, magsishare sa inyo ng salita ng Diyos. Ito po ay binasa ko rin sa salita ng Panginoon. Nag-aral, nag-pray, at nag-research din. Kaya hindi po lahat ng aking mga ituturo dito ay sa aking galing. Ito po ay mga research work. At ito po ay patungkol po ito sa kinakailangan na may mga animal sacrifices pa sa lumang tipan. At ano ang ibig sabihin nito? Para lalong ma-appreciate natin why God dictated or give the command to sacrifice animals during
the Old Testament. So, ngayon pong araw na ito, mga kapatid, ay tayo po ay muli tutulog tayo sa ating pong Panginoon sa panalangin. Okay? Pagkatapos po niyan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong mga pag-aaral. Maraming pong salamat, Aba, Amang Diyos na banal, na may likha ng lahat ng bagay sa mundo, langit at lupa. Pati na po, Panginoon, ang buhay namin. Maraming salamat, Ama. Mahal na mahal mo kami. Kami binigyan mo ng pagkakataon na marinig po ang salita mo. At kami ay nagkaroon ng tamang relasyon sa iyo. Ama, na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Salamat sapagkat ibinigay mo sa amin ang final sacrifice. Kung ang mga animals, ang mga dugo ng mga hayop ay hindi po makapag-aalis ng sala, ito naman ay iyong ibinigay naman sa amin ang pampanubag loob. Tanging dugo na siyang mag-aalis ng aming mga sala, magtatakip at magpapatawad sa aming mga makasalanan. Pinahabagan mo po kami, Ama. Kaya sa araw na ito, sa iyong araw na ito, inais po naming buksan ang aming mga puso, isipan para sa iyong mga salitang aming aaral. Higit sa lahat, Lord, salamat po sapagkat ikaw ay Diyos na mapagpatawad, mahabagin, at patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas at patuloy na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Sa kabila ng pandemic na ito, sa kabila ng kami ay naka-lockdown, salamat sapagkat ang salita mo ay hindi naka-lockdown. Ang Holy Spirit ay patuloy na kumikilos sa gitna ng pandemya at inaabot mo ang mga tao ngayon sa pamamagitan ng mga salita mong ipinapangaral, hindi lamang ng iyong lingkod, kundi sa lahat ng dako ng mundo. Marami ang nagsisipangaral ngayon ng salita ng Diyos. At marami ang nagiging bunga nitong online church service. Dahil po, mas lalong dumami ang mga ebanghilista. Mas lalong dumami ang mga pastor. Sa araw na ito, Amang Diyos, salamat sa pagkakataon ulit na kami maupo at pag-aaral ng mga salita. Bless us, O God. Anoint us, O God, with wisdom, knowledge, understanding. At ako pong iyong lingkod, ako po'y humihingi ng tulong sa iyo. Na minsan pa'y buhusan ako ng karunungan, ng anointing mula sa banal na Espiritu. Maraming salamat, Abba, for giving us a chance to serve you. Kaya nga po, it's an honor to serve you. Thank you, Yeshua, the Son of God, the salvation, the only hope of everyone through the power of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name I pray.
Amen, amen, amen. So mga kapatid, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong munting pag-aaral. At nais ko pong kayo ay nakatutok sa salita ng Panginoon. At sa biyaya ng Diyos ay matapos po ninyo na ito pong mga pagtuturo namin sa ating pong online church service ay bago lang po kami dito. Hindi namin alam yung aming mga gagawin. Kaya paumanhin po sa mga napapansin po ninyo. Ha? So ito po ang ating pong topic ngayon. Okay? Ay may kinalaman sa mga nangyaring mga animal sacrifices sa lumang tipan. So why animal sacrifices in the Old Testament? At yan ay dudugtong natin mamaya sa ating pong Panginoong Jesucristo, the Lord Yeshua HaMashiach, Jesus the Messiah. And then yung challenge mamaya sa lahat ng mga Christian. Okay? So, ito na po ang ating pong pag-aaral. Sa ating pong introduction, minabuti ng Diyos na sa pag-aalay ng mga hayop ay kanyang pansamantalang tatakpan ang sala ng tao. Ano kaya ito at bakit po kaya ang Diyos ay pwede namang maghandog ng ano pa man? Naalala niyo po yung paghahandog ni Abel at sa Cain sa Genesis na pareho silang naghandog. Yung handog ni Abel, tupa. Siyempre, pag yun ay kanyang ihandog, yun ay kanyang papatayin. At siyempre, ang dugo ay patutuloy niya sa lupa. Kasi siya po ay shepherd. At namang si Cain, naghandog din. At ang kanya namang hinandog ay mga prutas. Mga first class. Pero, hindi ho parehas sa tinanggap. Tinanggap lamang ni Yahweh, ni Abba Father, ang tinanggap lamang niya na handog ay yung handog ni Abel. At dahil po sa kanyang handog ay tupa, siyempre yun, ito kanyang pinatay, ito yung nilagay niya sa altar, ito po ay dumali yung dugo. Yan, di ba? Okay. So, ngunit ang tanging makabuluhang pag-aalay ni Jesus, ang tanging laan para sa tunay na kalayaan. So si Jesus Christ ay hindi pa ho na-introduce dito po sa istorya ni Adan at si Eva, no? At ngunit po ay pinapaalala ko po muli sa inyo na ang makabuluhang alay isa lang. Okay? So, dito natin makikita ang nakakatakot na hila ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy sa mga taong hindi magtitiwala. Saan? Sa Panginoon. Nakakatakot po talaga. Kaya tayo pong mga wala pang kaugnayan, wala pang kasiguruhan ng kaligtasan, ay nawa maging opener, eye opener, heart opener, itong mensaheng ito. Okay? So,
makikita natin na meron pong itong kaugnayan sa ating mga pinag-aaralan. So, marahil sa ating panahon ngayon ay makikita natin ang malupit na kinahihinatnan ng mga hayop na iaalay. O malupit po yun kasi siyempre yun may sasaksakin mo sa lalamunan, no? Na kung saan hindi mo naman siya kakainin. Siya iaalay mo. So parang tingin natin parang malupit na klase ng kamatayan ang inaabot ng mga hayop sa panahon na yan ng lumang tipan. No? So, dapat nating malaman muna ang totoong sitwasyon sa ating pong slide. No? Ang totoong sitwasyon. So, yan po yung susunod na ating slide, mga kapatid. Ano nga ba ang totoong sitwasyon? Okay, babasahin ko po sa aklat ng Genesis chapter 3. No? Verse 21, ito pong Tagalog ay ang salita ng Diyos Biblia. Ayan, yan po, babasahin ko. Dito po sa chapter 3 ng Genesis, verse 21. Pagkatapos, gumawa ang Panginoong Diyos ng damit mula sa balat ng hayop para kay Adan at sa asawa nito. So makita natin dito na may pinatay na hayop. Hindi mo pwedeng ipasuot kay Adan at Eva ang damit kung hindi ka papatay ng tupa. So doon pa lamang sa Genesis, mayroon na animal sacrifice. Pero marahil sasabihin mo, ang kinalaman nun? Bakit binigyan ng pangtabing sa katawan? Naalala niyo po, nung sila po ay magkasala, nung kainin nila ang pinagbabawal na bunga, ano nangyari? Namulat ang mga mata, nakita nila na sila pala ay hubad. So sila po ay nahiya. Doon na ho nag-umpisa na pumasok ang kasalanan. Verse 22. Sinabi ng Panginoong Diyos, ang tao ay naging katulad na natin na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Kailangang hindi siya pahintulutang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Dahil kung kakain siya, mananatili siyang buhay magpakailanman. Kaya, pinaalis siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden para sakahin ang lupa na pinagmulan niya. Nang mapaalis na ng Panginoong Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden. At naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay. So, mga kapatid ko, ang Diyos ang nagpakita ng unang animal sacrifice. Binihisan niya sina Adan at Eva. So, marahil ay nagulat silang dalawa na makita nilang pumatay ang Diyos ng tupa. So, ang unang-unang pumatay dito ay ang Diyos mismo. Siyempre, pinatay niya yung tupa, kaya yun ay tumulad dugo. Apa may mga
ipinapahiwatig po pala yun. Okay? So, ito ay naglalarawan ng napakabigat na responsibilidad mayroon ang kasalanan. Alam niyo mga kapatid, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, na kaya ikaw ay dapat na makulong ay dahil sa ikaw ay may ginawang krimen. Ibig sabihin, may batas, itong batas na ito, ang siyang magre-regulate na sa iyo. Okay? Alam naman natin yan, no? Halimbawa, may nakalagay dyan, pinagbabawal ang tinatawag na pag-inom ng alak sa panahon ng quarantine. Ibig sabihin nun, pag ikaw ay umiinom ng alak sa pampublikong lugar, ay ikaw ay aarestuhin. So, bakit ka aarestuhin? Kasi mayroong batas na hindi mo sinunod. So, dito po ay naglalarawan ng napakabigat na responsibilidad pag tayo po'y nakakagawa ng kasalanan. Kaya dapat po natin malamang mabuti, mga kapatid. The reason why Jesus came to die on the cross to redeem us from the curse of the law. Okay? So, dahil sila ay nagkasala, sila ay dapat gamitan. At ito ang nangangailangan ng dugo ng hayop. Dahil yun po ang tagubilin. Of course, ang dugo ng hayop ay hindi po makapagpapaalis ng kasalanan natin. Ito ay pansamantalang tatakpan lamang ng dugo ng hayop. Pero naroon din ang presensya. Andun pa rin. So ito ay naglalarawan ng anino, shadow, foreshadowing ng bagay na darating. So yung pagpatay ng tupa at pag-aalay nito sa dambana o sa altar ay meron pong ininilarawan dito. Ang tunay na alay, siyempre, si Jesus, ang tagatubos. Hindi po yung hayop. Hindi po yung dugo ng hayop. So, alam na natin ang istorya na pinatay nga ni Cain si Abel. Ito ang unang pagpatay. Kaya ang kauna-unahang martirero ay si Cain. Isipin niya, doon pa lamang sa Genesis, na meron na pong nangyaring krimen. So sa next slide natin, ang tao ay likas na masama. Sa panahon ni Noah, siya lang ang nakitaan ng Diyos ng pamumuhay ng may kabananan. Could you imagine that? Lumipas ang 1,000 taon. At nung dumating po si Noah, siya lang yung natagpo ang lumalakad ayon sa panuntunan ng Diyos. Pero yun ang sabi ng salita ng Diyos. Si Noah ang nakitaan ng buhay na may kabanalan. So, pupunta po tayo sa unang pag-aaral natin
ang suliranin, the problem, ang suliranin, ano yung problem, mga kapatid? Ang Diyos na banal, nais niyang mapalapit sa tao. Tayo na yung gumawa ng kasalanan, pero si God pa rin ang nagde-desire na mapalapit tayo uli sa Kanya. Mga kapatid, alam niyo nung hindi pa po ako mananampalataya, hindi ko na pinaniniwalaan ng Biblia. Siyempre, the natural man received not the things about God. Kasi hindi pa ako naboborn again eh. So, siyempre, hindi ko pa tatanggapin yan. Puro worldliness. So, ang unang problema dito, ang Diyos mismo na banal, gusto niyang mapalapit tayo sa Kanya. Si God mismo ang kumikilos at gumagawa ng paraan. Okay? Next, bagamat ang tao ay puno ng kasalanan. Ang sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6:23. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So, bagamat ang tao ay puno ng kasalanan, ang Diyos ay tumawag ng isang bayan mula sa pagkakaalipin na maging bayang banal na maglilingkod sa Kanya. Hindi nawala sa isip ng Diyos ang Kanyang pangako na sa kabila ng lahat na nagkasala ang tao, gumawa pa rin ang paraan ng Diyos. Mga kapatid, ang kaligtasang bigay sa iyo, nagbuwis ng buhay. Sino? Ang Diyos para ikaw ay maligtas. Tumawag pa rin ang Diyos, gumawa pa rin ang Diyos ng pagkakataon. Binigyan ka pa rin at ako ng pag-asa. Kaya ikaw na tumanggap sa Panginoon, na born again ka na, sinabi mo na, Pastor, ako'y na born again na, tumanggap na ako sa Panginoon. Praise God! Pero marami kang dapat patunayan. So, itong susunod, kanya itong inilabas mula sa Ehipto, sino? Yung bayan. Upang sa kanya ay maglingkod. Sabihin nun alam niyo naman yung istorya, no? Nung nandoon na po sa Egypt itong bayan ng Diyos, ang Israel. Dumami na po yan eh. According to the Bible, 600,000 people. Lalaki lang yun, ha? Wala pa po din yung mga babae. At saka, hindi pa kasama mga bata. So, 600,000, let's say, 2.5 million or 3 million ang inilabas ni Moses from Egypt, no? Ano yung ginawa niya doon, mga kapatid? Siya ay nag-utos sa mga Israelita na magtayo ng isang tabernakulo nung sila po ay nasa ilang na. So, iniisip pa rin ng Diyos talaga, paano mapapalapit ang Diyos sa tao? Mahal naman niya. Mahal na mahal ka niya, kapatid. Sipin mo, ang Lord na rin nagsabi, ganito ang gagawin, gumawa kayo ng tabernakulo, ganito ang sukat niya. Iyari ito sa ganito. Sundin ninyo ang sukat. Yan, napapansin niyo po ito? Ito po yung tinatawag na Ark of the Covenant. Ito po yung modelo lamang. So may dalawang kerubin sa ibabaw ng takip. Pag yan ay binuksan mo, may doon sa loob yung mana na binibigay ni Adonai every morning sa wilderness. Ito ang kanila po kinakain. Ano pa? Yung
tungkod ni Aaron na namulaklak. Nandiyan din sa loob yun. And then what else? Yung dalawang tablet of stone. Nakasulat po ron yung tinatawag na Ten Commandments. So itong tabernacle nito ay patotoo ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Isipin mo yan, sa totoo lang, nagkasaala na rin lang ang tao sa Diyos, dapat inubos na lang niya tayo para wala na siyang problema. Pero hindi. Ibang klase ang Diyos natin. Mahal na mahal ka talaga ng Diyos. God is good all the time. Amen? So, yan. Yung modelo. No? Ito naman sa kaliwa ko, ito naman po yung tinatawag na menorah. Itong item na to, makikita mo yan doon sa pinakadulo ng tabernakulo. Yan po ay mayroong pong kortina dito. Nakalagay po doon sa yun ang pinaka-holy police. Yun ang lugar ng kabanal-banalang lugar. Ito yung nakalagay doon. Pero bago siya makakapasok yan, may kortina. Tapos, ito naman nakalagay din dito po sa pangalawang chamber. At meron din kortina po doon. Yung mga tao po, nandun po sa labas, doon po sa, doon pa sa dulo, no? Doon pa yung mga tao. At ang nakakapasok lamang dyan sa Holy of Holies ay ang High Priest. Si Aaron lang. Si Aaron. Okay? So sabi niya, gumawa kayo ng tabernakulo upang doon manahan habang sila'y nasa ilang. So, may division ito, ang dakong banal, ito po, at ang dakong kabanal-banalan na halos walang makapasok. Maging si Moses, hindi ho nakapasok yan. Si Aaron lang po ang nakapasok yan. At masyado po ang matindi ang kabanalan talaga ng Diyos. So, what else? So, sa tabernakulo, tumatahan ang presensya ng Diyos. So, ang presence ni God, tumatahan sa tabernacle. Yung tabernacle po, wala pa kong modelo po nun. Para siyang mahaba na rectangular po yan na para siyang box. Ito po yung nasa dulo siya. Yung tawag po ng Holy Holies. So, tumatahan ang presensya ng Diyos saan? Sa tabernacle. Saan? Doon sa Holy Holies. Nandun yung kanyang presence. Okay? So, kaya may kurtina yung Holy Holies. Kabanal-banalang lugar. Ang high priest ay pumapasok doon sa tabernacle isang beses kada taon. Kada taon. Upang dalhi sa harapan ng Diyos ang kasalanan ng lahat at ihihingi ng tawad. At dahil po sa mga animal sacrifices ay makikinig po ang Diyos sa hibik ng tao. Kaya, so maging si Moses ay di niya nakita ng bulgaran ang mukha ng Diyos. Hindi niya nakita. Pero grabe si Moses. Siya lang yung taong nag-dare na alamin ang pangalan ng Diyos at nakipag-usap sa Diyos. At nakita niya ang Diyos, pero sabi ng Panginoon sa Bible, tinakpan ng kamay ng Diyos habang naglalakad si God doon sa lugar ng Mount Sinai. Naalala niyo po yan, kapatid, na ang tangi nakita lamang ni Moses ay yung gawing likuran ng Diyos. Grabe, no? Kahit nalikod man lang ang nakita niya, matindi na yun, kapatid. Pero alam niyo, ang usapin dito, pati din kabanalan. Kabanalan ng Diyos.
So, yung next slide natin, ang pansamantalang solusyon. Kanina, yung problema o suliranin, ang Diyos daw po ay nais niyang mapalapit tayo sa Diyos. Nais niyang lumapit. Mapalapit siya sa tao. Siya na mismo yung gumagawa ng paraan. Pangalawa naman, ang pansamantalang solusyon. So may pansamantalang solusyon, mga kapatid, na dapat nating malaman na itong dahilan kung bakit may mga animal sacrifices. Ano yung pansamantalang solusyon po ito? Mag-alay ng hayop. Bakit hayop? Kasi yung hayop lamang na mayroong tinatawag na makapagpuproduce siya ng dugo pag siya po ay pinatay. Again, blood speaks of life. Kaya napakahalaga, malaman mo na hindi biro ang sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus para sa iyo. Ibang klase. Kaya maging seryoso ka bilang Kristiyano. Huwag kang makipaglaro sa kasalanan. Huwag kang magpapakalunod. Huwag ka nang manangan pa sa panluloko ng kasalanan. Kung ikaw ay na-born again talaga, kumapit ka na ng tuloy-tuloy kay Lord. Amen? So, mag-alay ka ng hayop. Okay. So, ito po, sa Eden, ito po yung Garden of Eden. Ano nga pala yung Garden of Eden? Yan po yung lugar na kung saan niligay ni Elohim, ni Adonai, si Adan at Eva, doon inalagay niya rin sa Eden. Kompleto po yun. At ang prutas po doon sa paligid ay pwedeng kainin, no? So, si Adan at saka si Eva nilagay sa Eden. Eden ay lugar, garden po yun. Okay? So, anong ginawa? Dinamitan. Kauna-unahang mag-asawa na sinuutan ang kanilang kahubaran dahil sa sila ay nakasala. Lolong wala pang kasalanan, sila po ay hubad at wala pong malisya. At sila ay nag-enjoy ng mga blessings ni God. Ha? Kapatid. Pero no, ay kumain, sumalangsang siya. Sino yun? Yung babae, si Eva. Kinain niya po yung prutas. Katapos niyang kainin po ito, ibinigay pa niya sa kanyang asawa. Ayun na. Pumasok po yung kasalanan. So, tinamitan sila. Okay? Kaya yung pamay, kailangan may dugo. So, kailangan, ang pagdadamit na yan, magagaling po yan sa hayop. Hindi po yan magagaling sa punong kahoy. Na siyang pangunahing tema sa buong panahon ng lumang tipan. Kaya ito po, sa Genesis, nag-umpisa na po yan, yan na po yung sinunod-sunod na po yan. Sinipi mga nag-aalay niyan. No? Nag-aalay po si Abraham, si Isaac, Jacob, si King David. O, ito sa pinaka-lumang-luma, si Noah, nag-alay. So, mayroong sinusundan. Ha? Kaya hindi po biro ang pagtutubos sa ginawa ni Jesus sa iyo at sa akin. Ito po ay dapat mong maintindihan na hindi ito malaking biro. So, ang mga tao sa lumang tipan ay alam natin makasalanan. Sinabi rin po ng Bible yan na lahat tayo nagkasala. Kasama rin po tayo dyan, hindi lamang lumang tipan. Pati na po sa atin ngayong nasa bagong tipan. So, nagbigay ang Diyos ng kanyang mga utos. Siyempre, yan po yung 10 utos ng Diyos. And 10 commandments, by the way, hindi naman po talaga yan 10. Pag pinag-aralan po natin ng malalim, ay yan po yung napakadami. Pero yung pong 10 yon, yun yung tinatawag na carried na niya lahat. Kaya ating pong mga mambabatas, nagpapasa ng batas, Kongreso at Senado, mga minamahal naming mga kongresista, mga minamahal naming mga senador, magpapasa kayo ng batas at a-approve kayo o aaprubahan ninyo ang isang batas
dapat ay galing sa Torah, sa Ten Commandments dapat. Yan po ang magiging pattern para hindi po tayo mabigo. Dapat yan po ang unang-una palaging tinitignan natin na lahat ng ginagawa nating batas ay angkop ba, tama ba sa Ten Commandments. Ayan ha? Okay, so nagkakasala pa rin ng tao na isang Diyos na ang tao ay matakpan sa kanilang sala. So ano? Iniutos niya ang pag-aalay ng mga hayop. Okay? Bakit? Kasi nga, yun po ay meron pong dugo. At may buhay. Kita niyo na binigay ng buhay. Napansin po niyo yung tupa, may buhay yung tupa eh. Pinatay mo, nagbigay siya ng buhay. May kahulugan po yun. Okay, pupunta naman tayo. Ang kahulugan, pag-aalay ng hayop. Ang pag-aalay ng hayop ay simbolo lamang. Symbolism po yan. Meron pa kayong alam na mga nag-aalay ng hayop? Eh, meron. Pero wala na pong epekto. Karamihan po ng mga pag-aalay ngayon na ginagawa ay kung ito'y iaalay talaga, eh, hindi na ito katanggap-tanggap. Bakit? Binigay na po ni Jesus ang kanyang buhay once and for all. Sabihin, wala na po ang pag-aalay ng hayop. Pag nag-alay ka ng hayop ngayon, iba na ang dating. Okay? So, ang gagawin na lamang po niyan, kung ikaw ay bibili ng hayop, katayin mo na lang para kainin. Hindi para ialay. So, ang pag-aalay ng hayop ay simbolo lamang, symbolism. Ano pong ibig sabihin ng symbolism, Pastor? Larawan lamang. Mayroon kang gustong mayroon kang ipinapakita doon sa pag-aalay mo. Okay. Alala ko po tuloy yung pag nag-aalay ka sa lumatipan, no? Ipapatong ng kamay ng high priest ang kanyang kamay ng high priest sa ulo mismo ng kambing. At pagkatapos, no, i-declare niya lahat ng kasalanan ng bansang Israel. Pagkatapos yung kambing na yun ay patatakasin. Ang tawag doon, scapegoat. Dinala ng kambing ang kasalanan mo. At di mo na makikita yung kambing na yun. Ano yun? Naglalarawan lamang. So si Lord, no, kabila na tayo nagkasala, nakita niya, hindi natin kaya ligtas ang ating kaluluwa sa panganib ng impyerno. Sa tamang panahon, binigay niya ang kanyang bugtungan para sa iyo. Okay, so simbolo lamang, no? Ngayon, yung dugo, Pastor. Yan, kaya natin ha, ang dugo. Naglalarawan ng buhay. Kaya po ang dugo ay hindi po dapat yan ay kinakain. Pagkakatay mo ng hayop, ay patutuloy mo na lamang ang dugo sa lupa. Okay, no? So, bakit? Ang dugo ay naglalarawan ng buhay. Patutuloy sa lupa at ito'y paalala na kamatayan. Sabihin nun, nagbuwis ng buhay yung tupa kapalit ng isang kasalanan. Sabihin, napatay yung tupa dahil sa merong tao nagkasala ng dugo lamang niya ang siya magtatakip noon pansamantala. Okay? So, ang pagwisik ng dugo sa tabi ng altar at ang pagpahid ng dugo sa apat na sulok o sungay ng altar. Yung altar, wala po ako ng altar, no? Ang altar po na tinutukoy ko, brazen altar, meron po rito parang sungay, apat. 1, 2, 3, and 4. So, doon po nilalagak lahat yung mga iniaalay po nilang mga tupa, kambing, baka. Tandaan natin, nagpuproduce ng dugo.
Bakit? Because blood speaks of life. Kaya ang kaligtasan binigay sa iyo ni Jesus saka sa akin. Grabe. Alam nyo, pinag-aaralan ko po ito na ninindig ko ang aking balahibo. Sabi ko, Panginoon, napakatindi ng pagmamahal mo sa akin. Grabe ka. Correct. Talagang pag hindi mo sineryoso ang buhay mo bilang mananampalataya at naging compromiser ka pa rin, kakalungkot kapatid. Kung ikaw ay gumagawa pa rin ng kasalanan ngayon, sinasabi mong ikaw ay Kristiyano na, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagkakasala mo, mukhang nakakaduda. Dapat mong ma-encounter talaga ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan nitong pinag-aaralan natin. Okay, so dito, sa ating susunod na slide na ito, isang masakit na proseso ang pagpatay sa hayop. Natural. May tatalian ka, tapos iislitan ka dito sa throat para lumabas ang dugo. Ang hirap no? Masakit yun. Could you imagine that? Na habang ang Panginoon ay hinahagupit, tumitilansik ang mga dugo mula sa kanyang katawan, talagang sabi nga po ni Isaiah ay wala siyang nakitang kagandahan man lang. Ikaw ba naman paluin ng latigo? Siyempre pati mukha mo tatamaan, makakakita ka pa ba ng kagandahan sa mukha na yan? Wala na. Puro punit, sugat, malalalim. Nanginginig pa yung kanyang katawan sa hapdi. Kung saan-saan tumatama yung cat o nine tails o saka mga spike. Pag yan ay bubunutin ng berdugo, talagang sasama pati ang laman. Hindi mo ba na-imagine yan, kapatid? Tapos sasabihin mo na ikaw ay born again. Dapat mo appreciate ito. Isang masakit na proseso ang pagpatay sa hayop. Pero dito, pinag-uusapan natin na hindi na hayop. Ang ating pong tinutukoy, kundi mismong ang banal na katawan ng Panginoon sa Kristo ay ibinuwis niya para sa iyo, para sa akin. You should appreciate that. Dapat lang na maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Bakit buhay pa tayo hanggang ngayon? Isipin mo, 200,000 tao na yata ang patay dito sa COVID-19 ito. Pati na yung mga magagaling, masisipag na mga frontliners natin, nagbubuwis na rin ang buhay. Tapos ikaw ngayon, buhay ka pa. Tapos, bibiruin mo yung kaligtasang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kapawag, takot ka naman sa Diyos. Binigay niya lahat para sa iyo. Ngunit, yan, nais ang Diyos ang pag-aalay. So ngayon, gagawin, pipili ang mga Israelita ng malinis, walang kapintasan na tupa. Papatayin yon kapalit ng sala ng tao. Siyempre, titignan, check-upin muna yung tupa, ito malinis, malusog, walang kapansanan. Ito po ay kailang iaalay. Di ba ang Panginoon ay walang kapansanan? Walang sakit, walang dumi. Siya ay banal. Hindi mo ba nakita dyan sa pag-aalay ng mga hayop?
ng Panginoong Jesus mismo ang katugunan ng foreshadowing na itong ginagawang pag-aalay ng mga hayop. Lahat ng binabanggit sa lumang tipan, lalong-lalo na ang 7 kapiyastahan ng Panginoon, ay natupad lahat kay Yeshua, kay Jesus. Lahat ng kapistahan, Feast of Passover, yung tinatawag na Feast of the Unleavened Bread, Feast of First Fruits. Ito, malapit nang mangyari. Yung kapistahan naman ng Shavuot, ang tawag po doon, yun yung 50 araw, on the 50th day, ay bumaba ang Holy Spirit. Yan po yung tinatawag na Shavuot. 7 kapistahan yan. At yung lahat ay tumutukoy, lahat ay yan ay nangyari, natupad yan kay Jesus. Galing, no? Galing talaga ni Lord. Okay? Next. Ano naman yung pangatlo, Pastor? Ang habang buhay na solusyon. Ito ay forever na solusyon. Pag-aalay ng buhay ni Jesus. Kahit anong gawin mo, kahit na ikaw pa ang pinaka-educated na tao, pinakamagaling na tao sa buong mundo, pinakamatalino, tandaan po natin, mga kapatid, tanging si Jesus lang ang nag-iisang pag-asa mo at pag-asa mo. So, mga kapatid, ito pong nangyari na naman. Tumiming na naman. Sa pandemya, bigla na lamang nagsara ang ABS-CBN. Wala po ako masasabi dyan, mga kapatid. Ang mahalaga, makita ng sambayanan ang halaga ng buhay na meron. Malalayo tayo sa ating topic kung aking pong bibigyan pa ng pansin ang mga yan. Nabanggit ko lamang dahil yan po ay nadadagdag sa mga periodiko ngayon at saka sa mga narinig natin sa balita sa radyo. Okay? So, ipasakamay na lang ho natin sa awa ng Diyos. Alam niyo, mapatid, kahit na wala pong TV, buhay pa ho tayo. Marami pong mga tao nung araw, wala pang telebisyon, buhay. Mahalaga, malusog ka. Wala kang karamdaman, amen? Wala kang COVID-19. Wow, praise God. We love you, Jesus. Okay. The centuries of animal blood weren't the only thing that pointed to a need for something greater. Hindi lamang po daw nakatuon do sa dugo ng hayop na ito ay makita natin ang tunay na pangangailangan, kundi beyond. Ano ba talaga? Yung greater things pa na dapat natin pong maintindihan. Why these sacrifices, or animal sacrifices, this blood, bakit kinakailangan yan? Ako, alam niyo mga kapatid, lalo na sa Leviticus, pag binasa niyo po yan, lahat ng yan ay puros mga seremonya ng pag-aalay ng mga hayop during the Old Testament. So, next, ang bayang Israel ay patpat ng kaguluhan, digmaan, gutom, kamatayan. Kaya alam niyo mga kapatid, lahat ng mga nanonood dito, nakikinig sa lesson na ito, mga kapatid, alam ko naman kayo ay nagbabasa ng Biblia,
wala na pong race o wala na pong ang tawag dito ng tao ang kinamuhian ng daigdig. No? Wala pong race kundi yung Jewish race. Ito po yung tinatawag na mga Hudyo. Wala na pong kinamuhian sa ibabaw ng lupa, kundi sila lang. Naalala niyo po yung nangyari sa Holocaust, panahon ni Hitler, ay kanya pong pinapapatay ang lahat ng mga Hudyo. So, batbat ng kaguluhan, digmaan, gutom at kamatayan ang bansang Israel. So sa dulo nito, sila ay naging alipin sa Assyria. Samping Assyria. Sa itaas ng malapit po sa Iraq, Syria. Yan po yung sa panahon natin ng Syria. At Babylonia. Ano ba yung Babylon ngayon? Noon ay ito po ay sa Iraq. At muling bumalik sa Israel. Sabi, naging alipin po sila sa Assyria, sa Babylon, bumalik sila sa Israel. Bilang hiwa-hiwalay na lipi, una sa Babylonia, tapos ay Persia. Yung Persia naman po, yan po yung Iran. Tuloy-tuloy sa Roman Empire. Yang mga yan, ang pinagdaanan ng mga Israelita, sila po ay pinarusahan at pinagpapatay. Kaya po, katakot-takot talagang inabot na itong Jewish nation pagdating sa persecution, sa gutom, maltreatments, etc. All the pains, even deaths. Natikman lahat nila yan. At lalong-lalo na nung lumitaw si Jesus. Dahil po siya ay nasa lahi ng mga Hudyo, siya po ay kinamuhian ng kanyang sariling bayan. Okay? So, next, no amount of animal sacrifices would be enough. Totoo naman po yun eh. Kahit na ilang million pang isunugin mong mga tupa dyan. No amount of animal sacrifices would be enough. The blood served as a reminder of the people's endless guilt. Wow. Grabe, no? Dapat mo lang malaman, kapatid, na ang sakripisyong ginawa ni Jesus para sa iyo, palitan mo naman ng pagpapasalamat. Yung pang hindi siya mapapahiya sa iyo at sa akin. Sa harapan ng Ama. Dahil matagpuan niya na naglilingkod, namumuhay ng ayos. Natin na si Lord kung bumalik. Rapture na. Maganda ka. Be prepared. Be ready. So, next. Israel, now known as the Jews, knew, alam nila, that forgiveness required blood. And that the wages of sin is death. They knew it. Alam nila yan. Kaya yung kamatayan ng ating Panginoon, it means a lot for you. It means a lot for me. When Jesus Christ came, He was the perfect sacrifice without blemish. Alam niyo, kapatid, ang mga hayop na yan, bago po sila ialay, sila po ay nakaseparate na po,
mga ilang araw bago po yung sacrificial rites na yan. Nakaseparate na siya. Siya ay dapat na malusog, siya ay malinis, walang kapintasan. Wow, lahat ng yan ay natupad kay Jesus. Oh, lahat. As the animals offered had to be pure, he was perfect without sin. But Jesus Christ, of course, Jesus Christ is not an animal. Sinisimbolize lamang yung tupang ito na napakalinis, malusog, walang sakit. It's like Him. A picture of Jesus Christ. And as death was required, kasi yun na naman talaga ang dapat na mangyari, someone had to die. Walang shortcutan dito, mga kapatid. Hindi sinurtcut ni Jesus yung kanyang sakripisyo. In fact, sinunod niya po ang lahat ng tinatawag na pamatayan. Pangalawa, sinunod niya ang tinatawag na pamatayan ng isang tao. Hindi po siya nag-shortcut. Lahat ng detalye sinunod niya. So, sa kamatayan, matay po siya, di ba? Pero hindi siya namatay na ng pilit patay at wala nangyari. After 3 days and 3 nights, he rose again. So, sa kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Jesus, ang pag-aalay ng mga hayop ay hindi na kailangan pa. No need, because Jesus died already and rose again, and He is now at the right hand of God the Father, interceding for us. Alam niyo, kala niyo, nung mamatay na si Jesus at inilibing after 3 days, 3 nights, siya muling bumangon at nagpakita po siya sa mga tao for 40 days pa. Tapos umakyat sa langit, akala niyo ba wala nang ginawang Panginoon? No, mayroon pa rin. Pagdating sa langit, nag-intercede siya. Grabe si Lord, no? God is good. And all the time, God is good. So, walang magawang tulong ang mga dugo ng hayop sa katubusan ng kasalanan ng tao. Kasi tinakpan lang naman yan pansamantalang tinakpan. Hindi tinubos, hindi kasi pwedeng tubusin ang dugo ng hayop ang kasalanan natin. Tinakpan lamang. At dahil sa dugo ay simbolo ng buhay, tinakpan ng isang buhay ulit. So, ang nakita ni God the Father ay yung dugo ng buhay na may-ari ng dugo. It's the same thing when Jesus died on the cross and we accept Him as our Lord, as our Savior. Every time natitingin si God sa'yo, nakikita niya ay yung dugo ng kanyang anak na si Jesus. Pag ikaw na may babae, tawag ako ng Bible, sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe in His name. Pastor, paano yung mga babae? Dapat nilagay dyan, sons and daughters of God. Sabihin nun, pag tumingin si God sa iyo, nakikita niya ang anak niya. His son, Jesus. Pag babae naman, na Kristiyano, every time natitingin si God, nakikita niya His son, Jesus Christ, doon sa kapatid nating babae. Kaya tama pa rin ang Biblia. So, dugo ni Jesus ay sapat na. Wala nang tabing na pwedeng humarang sa mga tao. At sa dagong banal, ang Holy of Holies. Nung lumaki pa na mayroong pong kortina dito, Holy of Holies curtain yan. At andito po yung banal na dako, mayroong kortina ulit yan. Andito po yung sa kaliwa niya, andito po yung lampstand. Andito sa kanan niya, andyan naman po yung showbread, yung
12 tinapay. At ito may kortina. Pag binuksan mo to, makikita mo na ito dito. Nung mamatay na si Jesus, tinanggal na po ang kortina na yan. Sabihin, directly, makalalapit na po tayo sa ating Ama sa Langit. Pero, tayo'y dapat muna ng totoong pagsisisi sa ating masala. Kung tayo matakpan ng dugo niya at tayo maging katanggap-tanggap ng paglapit sa kanyang paanan. Bago ko magwakas, babasahin ko ito. Number 1, animal sacrifice in the Bible reminds us of the horror of sin. Every time, mga kapatid, na sa lumang tipan na mayroong pong iniaalay na mga hayop, it reminds me and you the horror of sin. Nakakatakot po talaga pag wala ang dugo ni Jesus. Paano ka naman magkakaroon ng dugo ni Jesus? Magsisi ka, tanggapin mo ang iyong pagkakamali, tanggapin mo si Jesus sa puso mo by faith. Automatically, na ang spiritual blood ni Jesus, ipapahid at ibubuhos niya sa iyo mula ulo mo hanggang sa talampakan mo. At ang kaluluwa mo ay tatakpan ng dugo ng Panginoong Jesus. Every time natitingin ng Ama sa iyo, ay makikita niya ang dugo ng kanyang anak. So it reminds me and you the horror of sin. Huwag na tayong makipaglaro pa sa kasalanan. Huminto na tayo. Jesus is coming very, very soon. Let's stop sinning and be true to our God. Amen? So kung ating babalikan ang mga seremonya ng lumang tipan, ay makikita nating nakakatakot talaga, no? Dahil sa di mabilang na dami ng mga hayop na inaalay at mga dugo nito. Nalala ko tuloy si King Solomon nung nag-aalay po sila ng nakupo. Libo-libo, pagkadami-dami, hindi na nakayanan ng altar na tanggapin ang mga laman ng hayop na ito na iniaalay. Napakatindi po, mga kapatid. At bumaba po, no? Natuwa po ang Diyos, bumaba po ang presensya ni God the Father. Talaga namang hindi makapasok ang mga Levites, ang mga sacerdote sa sobrang tindi ng presence, yung Shekinah glory ni God the Father. Natuwa po ang Diyos sa ginawang pag-aalay o very extravagant animal sacrifice na ginawa po ni King Solomon. Again, yung dugo ng tupa na yan, yung dugo ng hayop na yan, ay hindi makapag-aalis ng kasalanan. Kasi dumating na ang pinaka-alay. The only hope of every Filipino, of every mankind. Si Jesus lang po yun. Amen. Tayo ay pinalalahanan ng Diyos na ang kasalanan ay may karampatang katubusan ng isang buhay. Kaya nga, dapat may mamatay. Dapat talaga may magbuwis ang buhay. That's the only way. Pag walang mamamatay, walang katubusan. Kaya sabi niya, di ba? Sa book of Hebrews, by His stripes, sa book of Isaiah, by His stripes, we are healed. Sa book of Hebrews, mga kapatid, nakalagay doon, ibinigay niya ang kanyang buhay once and for all. That's final. His sacrifice. And number 2, bago tayo matapos, animal sacrifices reminds us of God's love. Yan. And provision for His people. It reminds me of God's love and His provision. Tingnan mo yung provision ng Panginoon sa atin during the quarantine. Oo. Siguro, ang iba sa na nanonood sa aking sa video na ito, hindi ka mag-agree sa akin.
Pastor, bakit kami? Wala naman kayo makain. Kapatid, sapat si Lord. Kung dumating man yung araw na hindi ka nabigyan ng ayuda, merong spiritual na ayuda si Lord. At gumagamit si Lord ng mga tao, kahit Kristiyano, kahit hindi. Bigla na lang kaming nagulat ng isang araw, mayroong nagdala ng bigas dito. Blessing, no? Okay, ano to? Animal sacrifices reminds us of God's love and provision for His people. Ano yung una? It reminds me and you the horror of sin. And number two, reminds us of God's love and provision for His people, na kung saan ang Diyos na ang gumawa ng paraan upang ang lahat ng tao mapatawad sa kasalanan. Gumawa na siya ng paraan. Ay binigay niya ang bugtong niyang anak na magbuwis o mag-alay ng kanyang buhay para tayo ay maligtas. Kapatid, si Jesus ang kaganapan ng pag-asa. Without Him, no life at all. Without Him, no hope at all. Kaya hindi mo pwedeng pagmalaki ang iyong tinapos. Of course, maganda yan, may tinapos ka. Hindi mo rin pwedeng pagmalaki ang kabutihan mo. Of course, magandang magiging ang buhay na maayos. Pero sasabihin mong, ikaw ay sapat na? No! Si Jesus ay sapat na. Amen? So, ang challenge ko sa iyo, kapatid, ikaw na nanonood, ikaw ay mananampalataya na. Ang challenge ko sa iyo, kapatid, sana. Maging seryoso ka dapat bilang Kristiyano. Do your work. Be faithful. Be loving. Maging mapagmahal tayo sa Diyos. Of course. Kasama dyan nating kapwa kasi kung ang Diyos lang ang mahal natin at hindi kapwa, hindi na tama yun. Gawin mo ang nararapat, ang tama. Gawin mo ang nais ng Diyos. Lahat ng bagay na matuwid. At huminto na tayo sa kasalanan. Jesus is coming very soon. I want to challenge every one of you. You are watching right now. I want to encourage you and at the same time challenge your heart to do the will of God. In times like this, in our pandemic, yes, Satan used pandemic to close our churches because of social distancing. But I tell you, thousands, even millions of people today are preaching the Word of God through social media. So talo pa rin ang diablo at ni minsan hindi siya nanalo. Si Jesus ang palaging panalo. Ikaw na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, the only hope for you is Jesus. Repent of your sin and accept Him. Receive Him right now in your heart and tell Him that you love Him. Ikaw na nakikinig,
Ikaw na nanunood. Baka ikaw ay discourage ka sa mga nangyayaring ito sa paligid natin. There is only hope. Jesus. Read the Bible. Kasi ang Bible ay naglalaman ng salita ng Diyos na nagbibigay ng encouragement sa iyo at sa akin. The Word of God is not obsolete. Obsolete daw yung luma na yan, tapos na yan. No. Ang Bible, 1,000 taon na nakakaraan. Lahat ng kaganapan, lahat ng sinabi sa Biblia ay tumpak, sakto na nagaganap na ngayon. And this is 100% surety that the Bible we have today is the Word of God. It's not contains the Word, no. It's the very Word of God. Kaya wala ka nang may kakatwiran pa sa Diyos. Dahil ang Biblia, pwede mong i-download ngayon, libre. Tagalog, English, iba't ibang version. Gusto mo, Ilocano, meron. Cebuano, meron. Wala ka nang maikakatwiran, brother. Sister. Wala ka nang maikakatwiran, ang Bible nandiyan na. Huwag mo sabihin, Pastor, ang mahal ng Bible. Huwag ka nga bumili, mag-download ka. Pwede kang bumili ng pang-down sa ng load. Tapos download mo, meron ka ng Bible. Yan ang panapat sa Mobile Legend mo. At sa pagiging addict natin sa Facebook. The Word of God is the weapon. This is our shield. Kaya kapatid, kung hindi ka pa tumatanggap ng kaligtasan, tanggapin mo ng kaligtasan, libre lang. I will pray for you. Okay? So, pagpikit po tayong lahat, Panginoong Diyos, na may-ari ng lahat ng bagay sa mundo, lumikha ng lahat ng bagay sa mundo. Sa buong universe, kinikilala kita ngayon. Ina-acknowledge kita ngayon. Lord, patawarin mo po ako sa lahat ng sala na aking nagawa. Hugasan mo po ako ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, ang tanging alay na tinanggap mo. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ko. Baguhin mo ang buhay ko. Pumasok ka sa puso ko at mula sa araw na ito, ikaw na ang aking Panginoon. Babasahin ko ng Biblia, magpe-pray na ako direkta sa iyo at kikilalanin ko ang mga gawa mo sa buhay ko. Isulat mo na ang pangalan ko, Panginoon, sa aklat ng buhay. Tulungan mo akong lumago at maging mapagpigil sa sarili. Salita mo ang siya magpapalakas sa akin. Lord Jesus, save me. Come into my heart and save my soul. In Jesus' name. Amen. Kung ikaw ay nanalangin, kapatid, sumabay ka sa panalangin kanina. Sabi ni Lord, ikaw ay meron ng buhay.
John 1:12, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Pero, may gagawin ka. Katapos mo makilala si Jesus, paghanap ka ng simbahan na nagtuturo ng Bible, kung saan ka naroon. Find a church near you. Huwag ka maghahanap ng simbahang napakayaman. Even though hindi naman masama na mapunta ka sa mayamang simbahan. Basta ang tinuturo Biblia, ang tinuturo si Jesus ay Diyos. Tinuturo ang Holy Spirit, tinuturo ang God the Father. Yung tatlong yan tinuturo, hindi yung isa lang. Hindi yung puro Ama lang. Hindi yung puro si Jesus lang. Hindi puro Holy Spirit lang. Dapat yung tatlong yan tinuturo. Yan ang hanapin mo, kapatid. And support that church. Pray for the pastor of that church. If you want to observe, just observe. Siguro mga 1 week to 1 month. Observe ka sa simbahan na yan. Okay? Kasi kaligtasan mo, tinanggap mo na. Ang paglago mo, huwag mo ipapasa kamay sa Diyos. Kasi ang paglago natin, hindi wala sa kamay ng Diyos siya. Ang kaligtasan ay ginawa niya na. Okay? Ayos ba? Sige, mag-declare ako uli ako. Taas natin ating mga kamay. Bago po ang benediction. Panginoon, suot mo po sa amin ang helmet of salvation, breastplate of righteousness, sword of the Spirit, which is the word of God, the shield of faith, the loins girt about with truth, and the sandals or the feet was shod with the gospel of peace, with the preparation of the gospel of peace. Suot mo rin po sa amin ang armor of light. Magmula ulo namin sa talampakan namin. In Jesus' name. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance towards you and give you peace. Yebarekeka, Adonai, Peyes Mereka. Yair Adonai, Panabireka, Pekoneka. Isa Adonai, Panabireka, Yesamleka. Shalom, shalom to all of you, my brothers, sisters, all pastors, all ministers of God. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. May praise you, God. Thank you.